So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, explain ko lang sa inyo. Kita nyo naman sa background natin, naka-cross out na yung mga ibang battle MC dyan. And dahil nasa quarterfinals na tayo ng tournament, and yung mga na-cross out natin dyan is syempre yun yung mga nalaglag na sa tournament. Then yung iba, yun yung advance sa quarterfinals. And kung nakikita nyo, yung Blizzard versus Jans is hindi ko na nilagyan ng crossout kasi baka malito kayo 'di ba? So si Blizzard yung nag-advance sa quarterfinals ng tournament, pero si Jans yung nanalo sa battle nila, no? Base kay Boss Rayan, nagchat ako, nagtanong ako kasi ako mismo nalito ako So as per him, umatras daw po si Jans sa battle against Saipa. Kaya ang nag-take over ng spot ni Jans against Saipa sa quarterfinal is si Blizzard. So, ayun. So, hindi ko na nilagyan ng cross out kasi kung i-cross out ko si Blizzard dyan, tas ang ilalagay ko sa pangalan sa quarterfinal si Blizzard, baka malito kayo. So, hindi ko na, hinayaan ko na lang. So, ayun. Itong quarterfinals ng tournament, para sa akin nakaka-excite. Kasi syempre, napanood ko na yung 8 battles sa first round. Alam ko na yung mga styles ng bawat isa. So, ang sarap lang panoorin ng mga match-up dito, lalo na yung Razik versus Killua, yung Joss at saka Good Kid, 'di ba? Nakaka-excite yung battle na yun. Kaya, ayun, wag na nating patagalin to. Saipa versus Blizzard. Tignan natin kung anong klaseng battle mangyayari. Let's go. Hindi na sila nag-toss coin! Pinili mauna ni Dodong Saipa! Unang barat para kay Dodong Saipa ay para Bell One Tournament. Let's go! Yun, pasensya na kayo. Pasensya na kayong lahat. Kasi ngayong gabi, gusto kong magpaka-islakwan. Gusto kong manalo ng walang second at third round. Ever real game? Yeah! Boss, sa liga mo masyado na akong nalalabuan. Sinulit mo 300 neto. Pinanindigan mo lugar niya kasi binangon nan. Kasi di mapatay na to doon pa lang kay Jan. Kaya tatanungin kita. So, yung sinasabi ko sa inyo, no? Si Blizzard nga po yung natalo doon sa laban niya kay Jan sa quarterfinals. Pero si Blizzard yung nag-advance. So, nasabi ko naman na kung ano yung dahilan, kung bakit. Anong ginagawa niyan dyan? Kasi natalo na to di ba? Ano yung buhay niya, parang pusa, shaman. Alam ko na pumatay dito, Boss Ray. Gun. Shaman, Ray Gun. So mababaw na ba ako kasi nagre-reference na ako ng anime. Pagtae lang din naman yung binubuga mo. Bidet. Pagtae lang naman binubuga mo, bidet. Tandaan mo, dito, swerte na yung landas natin nag-cross. Ang ganda ng walk mo. Kamukha ng kay-Hips Magus. Kapatid mo to? Galit na galit ka pag nagsisigaw ka pagka halimbawang lumalabang ka. Tangin mo, galit ka ba? Okay. Di ba galing ka rin ng Suprema? May choke. Pero hanggang ngayon wala pa rin pa-hype. Di ba? Hanggang ngayon wala pa rin hype. Mistulang performer dahil sakal mo dun yung mic. Di ba? Tinalo mo dun si Mike. Oo, totoo yung narinig. Pasalamat ka, di niya pa natutuklasan nun yung group hug sa leeg. Tapos pinagmamayabang mo, natural na binangonan sa inyo yung looks. Putang ina, pares lang naman kayo ng ilong ni Chooks. Pinagpapayabang nyo yung lugar nyo, binangonan. Bakit yung mga ilong nyo ni Looks, dapaan? Bars. Yeah! Sabi nga ni Francis M., maluwag ang hip-hop, lahat ay kasya, kanyang pinabatid. Ang luwag ng hip-hop, bakit ka nagpitid? Pit na yung damit. Pit pa yung itsura.
Pit? Pit? Mahilig ka pala sa pit. Sipain kita. Time mo ng banat para So, ayun na, medyo hindi handa si Saipa sa battle na to. And feeling ko yung ibang linya niya doon is, feeling ko yung ibang lines niya against Blizzard is freestyle or ad-libs, no? Then, nag-fall sa jokes, parang most of his lines, nag-fall sa jokes yon against Blizzard. Wala tayong narinig na seryosong banat doon, mabigat na banat doon. So, ayun. Kahit i-rewind natin to, o balikan natin yung buong round 1 ni Saipa, halatang halata na may top plus, may choke pa siya. Diba? Halatang hindi talaga siya handa. Umpisa pa lang ng round niya, diba? Sabi niya magpapaka-slack 1. Manalo ng walang round 2 and 3, diba? Yun. Para sa akin, may pagka-freestyle yung mga banat niya doon. Kung hindi man freestyle yon, kung writtens man yon, hindi pa rin tayo nakarinig ng mga solido na linya against Blizzard, no? So, nag-fall sa jokes yun eh. 'Di ba? So, ayun lang. Pakinggan natin si Blizzard dito. Blizzard, let's go! Na, parehas daw kami ng buhok ni Hex. Ang dami mong gustong sabihin. Ba't nagagalit ka? Etang ina, tatay ka namin. Oh, let's go, Dad! Ina, gago na ton. Yung mga linya, papetiks-petiks. 76ers, kaya patay ka sa Celtics. Tangina mo, game! For your information, ako po yung natalo ng elimination. Ang kaso si Jans, nabash ng mga fans. At inatake So, ito yun. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. So, yun. siya ng depression. Bigla siya nag-request ng substitution. Nabaliwala yung judge's decision. Muli ako naka-line up sa 1-up, kaya salamat sa comment section. Rookie of the Year! Na veteran. Talented na comedian. Sarili niyang ngipin, kayang pawalain, parang magician. Natapat sa akin si Asian fuckboy. Wow! Pakialam ko dyan. Tawagin niyo tong hate crime kasi may bubugbugin akong Asian. Hindi lang to sa batil nag-anagram, pati sa tunay na buhay. Di ba kaya ka nakulong tayo kasi sa MOA meron kang hinalay? Wag mong i-deny. Pinatikim mo pa nga ng 69. Kaya ka pala naging Saipa kasi may binaliktad ka sa Pasay. Oo, meron niyang kirida. Okay, so yung Blizzard dito para sa akin bawi, no? Kasi na-review ko yung laban niya kay Jans. Yung round 1 niya doon medyo matamlay medyo flat Pero pinatunayan niya na deserve niya yung pag-take over sa spot ni Jans against Saipa. So, ang ganda nung energy niya dito. Gusto ko yung energy, yung palo, yung power, yung level. Ayos yung rhymings niya, ayos yung mga linya niya against Saipa. So, nagugustuhan ko to. Mas malakas to compare dun sa last battle niya against Jans. Mas effective siya rin dito. So, yun. Sana magtuloy-tuloy si Blizzard dito na ganito kalakas. Hindi lang halata. Proud na merong kabit. Gagong rapper ka talaga. Nangongolekta ng asawa. Mas marami daw. Kabit, gagong rapper. So, kanta yun ng gagong rapper yung kabit. Okay. Mas masaya. Itong si Dodong parang si Ding Dong kasi pinaglalaban, dalawang pamilya. Pamilip-ngid ang puta. Kaya yung asawa mo, high blood sa'yo everyday. Galing. Paano ba naman, pati pag-iisip ng ulam, dinadaan sa survey. Ayos. Tapos pagmamalaki mo sa amin yung kabit mo, hindi mo nga kayang i-display. Putang ina, mataba na, singkit pa, akala mo si Raisa May. Anyway, nung nabadibag siya ni headshot, iyak tawa tong matanda. Paano ba naman, panay reklamo, nagdedemand pa ng merienda. Hindi pa tumatanggap ng pagkatalo. Aba manong, grabe ka. Porkit may dodo ka sa pangalan, dinidibdib mo na. Tangina, mahaba daw kasi linya ni headshot. Diyos ko Lord, galit na galit, gusto manakit, palibasa, di niya afford. Pati mo gayahin si Peter Pan. Pagreklamo ka sa trial court. Kaya pala ayaw sa mahaba kasi pala
palaging naka-short. Tawagin nyo daw siyang Trey Young. Ang kapal ng mukha. Feeling Vicky Bello, itong matanda, nagpapabata. Pero deep inside, na-realize ko, Galing. taga-Atlanta ka nga. Ikaw nga si Trey Young, kasigurang Atlanta ka na. Tangina, nung nalaman kung ikaw kalaban ko, sabi ko, wow! Blockbuster! Biruin mo, pinagsama yung Negro at Asian, parang rush hour. Pero Ayos. total, masikat ka. Sige, bitaw mo na Lakas. yung mga linya mong pang gangster. Magpapatawan na yung matanda, kaya makinig kayo mga ka-wonder. Parang ba na to sa Bawi, tang ina. Bawi. Ang galing ni Blizzard dito. So, pinatunayan niya na deserve niya yung spot sa quarterfinals, no? So, ang galing. Hindi ko ina-expect na magkakaroon ng ganito kalakas na mga punchline si Blizzard against Saipa, no? So, isa lang yung masasabi ko dito. Pinatunayan ni Blizzard na deserve niya yung pag-take over sa spot ni Jans sa quarterfinals against Saipa. Yun lang. Solid yun. Para sa akin, wala, ano yun, parang most of his lines sa pool si Saipa doon, no? Direkta kay Saipa, sumugot kay Saipa, mabigat yon. So ang ganda nung pagkaka-execute ni Blizzard sa mga punches niya, ang ganda nung pagkaka-generate niya, yung mga choice of words, yung pagkakasalansan ng mga words para sumuntok ng ganun kalakas, yung mga jokes, yung punchline jokes, di ba? Lupit nun. So ang ganda ng pagkaka-execute ni Blizzard ng versus niya dito against Saipa sa round 1. Sana round 2 and 3 mas malakas pa, or sana pumantay. Wag lang sanang bumaba yung maging performance ni Blizzard dito. Kasi Saipa yan, kayang-kaya niya magbaliktad ng laro sa mga freestyle niya. So, tignan natin. Pero para sa akin, malakas yung Blizzard dito. It's a nag-choke si Saipa sa round 1 eh. So, bibigyan natin to ng 10-6. 10-6 malayo talaga men, kasi kung punchline yung pagbabasehan natin, maraming punchline si Blizzard sa laban na to. Si Saipa naman jokes tapos freestyle. So para sa akin hindi yun enough para tumapat or makuha niya yung round 1 dun sa pinakita ni Blizzard. So 10-6 Blizzard. let's go! Diba sa laban nila ni Lennox, nag-effort pa mag-costume sa laban nila nung malamya. Parang Squid Game din naman to. Kasi ako yung may matandang may pakana. Tandaan mo, ngayon alam mo na ako ang pinaka-promotor. Dahil sa views ng battle ko, may bago na tayong ventilador. Sabihin niya, reklamador. Kasi di ka na napamerienda, Brad. Ay putang ina mo, nakikinabang ka rin dahil sa akin meron tayong hotdog at sinangag. Sa lugar nila, feeling ace player ng Abdoy. Putang ina, yan, may ace yan. Kaya ako tong fuckboy. Napipredict ko na. Partida to, freestyle lang. Sapakin kita. Hoy, tandaan mo. Hoy, hindi ka mananalo dito sa Oblax. Pag ako na ines, o-order ako, padideliveran kita ng iPhone 14 Pro Max. COD! Panood mo! COD gago. Abinuhan mo! Putang ina mo! COD yun, gago ka! Tapos tinitira mo ngayon yung aking asawa. Ang yabang mo, porkit yung asawa mo kumukha ni Bea. Bea Bunda. Putang ina mo, yung maikli na sinasabi mo, kayang patayin yung mahaba mo. Parang David and Goliath. Anong connect mo? Wala, di ba? Kasi gusto ko lang kayo mapasaya. Hindi ako, kasi ano eh, hindi ko, oo, tao kayo, tao. At least, kumatin ako. Di ba? Pinuntahan kita. Anong pakiramdam nung naganda ka tapos hindi ako pumunta? Sino kalaban mo? Si Ata ka. Ata nga. Ata nga. Walong bar ka ba? So ayun, freestyle
halata naman na di handa si Saipa sa battle na to. So wala na ako masyadong wala na akong masyadong sasabihin doon. Entertainment na lang talaga yung naging baon ni dito ni Saipa para mapatawa tayo, mapasaya tayo, pero para maipanalo yung battle hindi na, no. Yun na lang. So yun. Blizzard round 2. Para hindi sa laban to, let's go! Yo! Ano daw? Yo! iPhone Pro Max. Papadeliver. Ang inan to may sayad. Sige, pa-deliver mo. Meron naman akong pambayad. Ang ina mo. Ha? Ang ina mo, freestyler na bungal. Yo! Yo, game! Todo papansin to kay Manda. Mayat maya niya mini-mention. Kinukumpara sarili kay Manda pero kinakapos sa preparation. Pues kahit sumipsip ka pa sa kanya, di ka pipiliin ka tandem nun. Ang gusto niya, naglalabas ng T-Rex, hindi naglalabas ng cellphone. Madaya! Sa kada battle, laging may ka-text. Yung pala, nagbabasa ng linya. Yung kadayaan, parang si Stomach, talagang sapul sa camera. Okay lang sana kung isang beses. Kaso si Manong namihasa. Ikaw ang pinagsamang Manda at Luxuria kasi nga, Mandaraya. Mandaraya. Manda, Manda si Manda W, tas si Luxuria kasi alam ko pangalan niya is Raya. Raya. So, pinagsalong Manda at Luxuria, Mandaraya. Okay. Ang lagi mo dinadamay si Manda. Ayos ka lang, Chong. Sa kada bitaw, laging may Manda. Yan ang trademark ni Pulpol. Pinagsagan akong Manda. Ang puta, paulit-ulit ka, Dodong Jaol. yung linya, umiikot sa Manda, parang Mandaluyong City Hall. At yung pustiso mo, putang ina, trahedya yung dulot. Sa mga di nakakaalam, si Dodong, nabiktima ng pandurukot. Kaso imbis na si Dodong yung matroma, yung snatcher yung natakot. Paano ba naman, imbis na cellphone ng puta, pustiso yung nagukot. Ang ina kasi pustiso yung binubulsa. Kadiri! Yung mga crowd biglang napastep kasi nga, hindi na carry. Tapos tatawagin nyo tong MVP. Oh, really? May binulsang pustiso, kaya pala MVP. Gano'n ba yun? Tangina, kaya ka naubusan ng ngipin. May binulsang pustiso, MVP. Okay. Kahit gumamit ka pa ng pustiso, hindi na yan makukumpleto. Hindi na kasi kumakapit yung polydent. Tangina, nanggaling na yun mismo sa'yo. Pero kung gusto mo yan maging permanent, ang dapat dyan, tinutornilyo. Tangina, at yung binibenta mong adadis, putang ina na Adadis. Konting buka, punit agad kasi yung tela bang nipis. Yung short ni Dodong, limited edition. At may kasama pang freebies. Pag nagsuot ka ng adadis, magkakaroon ka ng meningitis. Putang ina, sarap battle, idol ka nila. Walang duda, aminado. Pero pag usapang negosyo, walang sumusuporta sa'yo, gago. Kahit pa binabagsak yung presyo, lagi ka pa rin abonado. Si Patrick Garcia ka nga kasi tablado ka sa merkado. Sinasabihan pang bias mga... Patrick Garcia, tablado sa merkado. So, ang galing nun. Ang talino nun. Try na update sa showbiz to although matagal naman na yon, no, si Jenilyn Mercado tsaka Patrick Garcia, sa mga nakakaalam, di ba may anak sila, tinabla, ang ganda nun, basta di ko na masyadong i-explain yon. Ang ganda nung laro ni Blizzard doon, nagustuhan ko yon. Kahit pa binabagsak yung presyo, lagi ka pa rin abonado. Si Patrick Garcia ka nga kasi tablado ka sa merkado. Galing nun. Tangina, solid yun. Solid na linya yun. Parang first time ko makarinig ng ganong reference, no. Yung Patrick Garcia tsaka Jenilyn Mercado na mag-ex. Tangina, galing nun. Napabilib mo ako doon, please. Galing. Na sinasabihan pang bias mga tao. Aba, ayos ka. Nanlilimos ka ng crowd reaction, si Casper ka ba? Makuha yung panalo. Ulul sumuntok pa kay Casper, pero manigas ka. Di ko pagbibigyan si Dodong kahit maglupasay pa. Ikaw, makakarating ng finals? Ano ka ang may pag-asa ka lang pala rin pag sabay-sabay ka namin sinampal. Pag mimistulang surgery ang gagawin ko kay Bungal, tawagin nyo tong mastectomy kasi merong Dodong matatanggap. Muntik na! Time. Galing. Let's go!
Galing ni Blizzard. Pinakamalakas na linya niya doon is yung Patrick Garcia, tinabla sa merkado. Para sa akin, sobrang effective nun. Ang ganda nun. Yung iba't ibang gamit niya pa, yung iba't ibang reference niya pa, yung iba't ibang angulo niya pa kay Saipa. Ang galing nun. Tapos yung tawagin nyo tong, may sinabi siya kasi may dodong matatanggal. Yung about sa opera ata yun something. Hindi ko na maalala kung ano yung tawag doon. Ano pa? Basta, marami na namang effective lines si Blizzard dito. Kakaibang Blizzard to against Saipa. Kasi yung Blizzard na napanood ko laban kay Jans, tagilid si ano doon eh. Aminin ko, tagilid talaga si Blizzard doon sa nakita kong performance niya sa rounds 1 to 3. Flat talaga yun. Flat moment talaga yung mga ibang linya niya doon. So, para sa akin, ang pinaka naging panlaban ni Blizzard sa laban niya kay Jans is yung linis lang talaga ng performance. Pero in terms of punchline, lamang na lamang si Jans doon. Then, ayun, sabi ko nga, pinatunayan ni Blizzard yung spot niya against Saipa sa quarterfinals sa pag-atras ni Jans kasi sobrang bawi talaga. Rounds 1 and 2 sobrang siksik na mga punches against Saipa. Diretso yon. Sobrang may mga mabibigat na linya pa si Blizzard against Saipa at nagustuhan ko yung mga laro niya doon, yung mga references niya doon, yung mga angles niya. So, ang galing ni Blizzard dito. Props kay Blizzard. 10 puntos pa rin yan para sa akin. Humabol, no? Kumbaga yung second half niya, yun yung pinaka nag-angat dun sa first half ng round 2 niya. Para sa akin yung first half ng round 2 ni Blizzard medyo matagal pa yung pag-angat eh. Pero pagdating sa second half ng round 2 nabumusok na pataas yun, and para sa akin inangat ng second half ni Blizzard yung buong round 2 niya. So it's a 10-6 pa rin. Kita naman natin performance ni Saipa, medyo dragging na talaga, freestyle, may mga ad-libs na. So yun, 20-12 lamang na lamang si Blizzard dito sa punches, haymakers, wordplays, angles, references, lahat. Jokes din, kumukuha rin si Blizzard ng score sa sa jokes, no? Kaya props. 20-12. Di ba sa Suprema, si Mike kanyang natupok. Kung si Mike may group hug sa leeg, ako may group hug sa buhok. Wag kang mapipikon. Ginanon mo ako ng cellphone. Laro lang. Diba? Kasi pag napikon ka, may labas pa. Ano daw? Itong battle, pwede natin live. Pag napikon ka, may labas pa. Okay, so gets. May labas pa. Itong battle, pwede natin gawing real life. Joke lang. Ba't umiilag ka? It's a prank. Tangina, galit na galit ka? Tangina, nung pakiramdam mo yan, pinagtitripan lang kita. Yung isang buwang paghahanda mo, kanina ko lang sinulat, kaya nga nakalimutan ko. Pwede tayo magkita. Chat mo ako. Ha? May pikon. Laro lang ba? Ang gago ka? Ano na? Wala na. Nagsumuko na white flag na si Saipa dito. So, wala. Wala na talaga. Wala na siyang ni-spit doon. Kahit freestyle, wala na. So, Blizzard, pakinggan natin. Blizzard, let's go! Ina, pwede daw ituloy sa labas. Sige, di ko yan tatalikuran. Tangina mo mamaya sa labas, susubsub kita sa ihawan. Tangina mo. Gago ka ha. Tapang mo, kala mo kompletong ngipin mo. Yo, game. Real talk! May mga anak na si Dodong. Ang kaso, tinalikuran niya. Nagawa niyang ipagpalit para sa isang kabit. Tangina, grabe, nakakahiya. Pues siyang alias mong daladala,
Mapapalitan na mamaya. Ikaw na si Rendong Labador kasi nang iiwan ka ng pamilya. Nag-freestyle to sa inuman, sabi niya. At pagsisiyan ng mga sakit na naidulot sa kasinungalingan ikaw ay aking kinumot. Kinumot? Putang inang yan. Ang dami mo namang kasalanan, nagawa mo pang dagdagan. So ano sasabihin mo sa anak mo yan? Ika'y sinilang sa mundo, kaya ika'y aking inunan. Gago! Kinumot ang puta. Di ko pa rin mag-gets kahit ilang beses ko ulitin. Parang ang rap battle sa India, ang hirap mong intindihin. Sa mga irresponsableng ama dyan, pakyo kayo. Dapat sa inyo pasagasaan sa tren. Idol kita, Dudong Saipa, pero bilang ama, pakyo ka rin! Ha, si Jenna mismo nagsabi sa akin, palagi ka doon nagdadabog. Ultimo anak at tatay niya, palagi mong binubugbog. Pag walang kantot, walang sustento. Yan ang mindset ni Punggok. Meron ka lang kakusa sa loob, pero wala kang kusang loob. Ang unang laban niya sa Motus, yung panalo niya naging easy. Kaso nangundi ko na naman, kaya si Christian nagsisisi. Pero next time daw babawi siya. Wow! So doon ka naman nanatili. Ikaw nga si Durant ng Phoenix Suns kasi dumikit ka na kay CP. Yeah, ibang klase itong si Dodo. CP Gumawa Chris ka Paul. ng rules and regulation na yung mga pogi daw bawal pumatol sa pangit. Ano yan? Discrimination? Sobrang yabang mo namang manong. Patanggalan kaya kita ng pension. Magpapatubad ka ng mga rules pero yung mukha mo, violation. Meron kolabo mga taga Rizal at si Boss Oding yung nag-set up. Inimbitahan siyang sumali at mabilis niya din tinanggap. Nung recording na sabay atras, tangina parang ang gago kausap. Bagay nga sa'yo maging kalbo kasi bumabaliktad ka sa kulab. Tangina mo, kulang ka sa rehab. Pideya, ba't di nyo pa to damputin? Kalbo, collab, baliktad, no? So, iba yung atake ni Blizzard dito. Personal, may pagkaseryoso, iba, no? Unlike dun sa rounds 1 and 2 na atake niya. Pati si Apex nagawang gayahin pero binago lang yung written. Nung laban yun ni headshot, nakuha mo pa yung round 3. Galing-galing! Yan si Otlum, nagnakaw na, bumenta pa rin. Tangina, kaya paano to naging nominee? Sobrang hapit Otlum, yung bakla na nanguha ng cellphone sa tindahan ata yun, pero sabi niya, hindi daw niya kinuha, tinago lang niya kasi baka mawala something ganun ata yun, basta yun. Paglaro, pag nagipit, labas ng gadget, pag di nagets, nagtatampo. Umiiyak pag di binoto, lahat na lang nirereklamo, ang lakas-lakas mo mang asar, naaasar naman pag talo! Tangina mo, Pigon! May oras na matalo kita, kalbo! Haha! Simulan mo na umaray, pati buong pamilya mo! Iiyak ng walang humpay, hindi lang to, basta imbento! Hango to sa tunay na buhay! Ito ay movie na The Green Mile kasi may kalbong mamamata! Ah! Ay! Tayo mag-iingat para sa laban na yun! Tangan ng lakas ni Blizzard dito iniba niya yung atake niya sa round 3 at para sa akin kahit iniba niya yung atake niya sa round 3 pasok pa rin yun, ang lakas pa rin nun. Iba nagulat ako sa enerhiya kasi rounds 1 and 2 andun yung mga setup diba? Andun yung setup, references, angles, punches, punchline, haymaker, andun pagdating sa round 3 na-expect ko ganun pa rin pero ginulat ako ni Blizzard kasi nag-fall sa yung round 3 niya nag-fall sa personals, seryoso na banat, no? So mabibigat yung mga paratang niya doon. Hindi natin alam kung totoo 'yon pero mabigat yung mga sinabi niyang real shit doon. So ang ganda ng atake niya, ang ganda ng transition niya from rounds 1 and 2 na syempre kung ano yung pinakita niya sa rounds 1 and 2 in-expect mo na yun yung ipapakita niya sa round 3 pero binali niya yun, iniba niya yun. Galing. Props doon kay Blizzard. Pinatunayan niya talaga na deserve niya yung spot dito sa quarters. So, galing. Para sa akin, akala ko hindi ko siya ipa-perfect 10. Actually, akala ko ina-9 ko lang yung Blizzard sa round 3 kaso ang ganda ng energy, ang ganda ng stage presence. Although hindi niya nakuha yung crowd reaction pero kung paano ko tinanggap, kung paano ko inabsorb yung mga bara ni Blizzard dito, solid yun. So, perfect pa rin sa akin yon. 30-18, kitang-kita, naging one-sided yung battle, Blizzard all 3 rounds. Yo! Isang beses sa Parantis na pare. Advancing sa semifinals, Blizzard. So yun, Blizzard, malinaw naman Blizzard yun. Salamat, respeto kay Boss Don. Idol ko to. Battle lang. Jogo, binoto ko si... Binoto ko siya.
Boto ko kay Blizzard, props kay Dodong Saipa. All 3-0. 3-0 pinapa ko, Blizzard. All, Yun, headshot, binoto ko si Blizzard on 3 rounds, malinaw na. Go arbiter ako, 3 rounds, Blizzard. Sayang, props kay Dodong Saipa. So, ayun. Sabi ko nga, naging one-sided naman yung battle. Kitang-kita naman na Blizzard, all 3 rounds lamang na lamang in terms of punches, haymakers, stage presence, lahat jokes. So, kuha talaga ni Blizzard all 3 rounds. So, ulitin ko lang, pinakita sa atin ni Blizzard na deserve niya yung spot sa quarterfinals, even nag-back out si Jans against Saipa sa quarters, diba? So, props kay Blizzard doon. So, sana sa semis, mas maganda pa yung ipakita niya. 'Di ba? Kasi magiging kalaban niya sa semis, yung mananalo sa Razik versus Kilua na sobrang galing. Kahit actually kung sino yung manalo sa Razik versus Kilua, mabigat na 'di ba? Kung Razik man, kailangan maging handa si Blizzard. Kung Kilua man, tangina kailangan mas maging handa, 'di ba? So ayun. Kita-kits tayo sa Razik versus Kilua. Isa to sa mga gusto ko mapanood kasi napanood ko na si Razik, napanood ko na si Kilua sa sa first round ng tournament. Magagaling. So, anong klaseng battle yung mangyayari sa quarters against them, 'di ba? So, yun. Kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.